Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong post ang balita ngayon. Marcos Jr. humingi umano ng gabay at proteksyon sa Birhen ng Guadalupe. Humingi si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng gabay at proteksyon ng Birhen ng Guadalupe para sa bansa habang nakikibahagi sa opening mass ng nationwide pilgrimage ng Pilgrim Image of Our Lady of Guadalupe sa Manila Cathedral nitong Sabado. Kasama si First Lady Liza Araneta Marcos, pinangunahan ng Pangulo ang Act of Consecration and Entrustment to Our Lady of Guadalupe. We have recourse to your protection, O Holy Mother of God, Our Lady of Guadalupe, Celestial Patroness of the Philippines, panalangin ni Marcos. Ang Pilgrim Image na replika ng orihinal na imahe na nasa Mexico ay iikot sa mahigit 40 katedral at dambana sa buong bansa sa loob ng 6 na buwan. Yan po. I don't know kung totoong litrato ba ito o AI, basta yan lang ang naipost. Nagdarasal ang first couple para sa bayan natin. Sa protection, gabay. Kasi nga, grabing mga, yung sakuna sa lindol. Grabe, ang lakas. Ang daming nandyan na nga yung krisis natin sa giyera sa Middle East, apektado tayo. Hanggang ngayon, mahal na mahal pa rin ang crude at gasolina, hindi pa bumabalik sa dati. Lahat ng bilihin taas na. Inflation is, 7.6% na ang inflation. Ang peso to dollar rate, ang taas na, 61. Yung huling na monitor ko is 61.7. Foreign direct investments, napakababa. Halos wala nang gustong mag-negosyo sa ating bansa. Kasi ito, sinabayan pa ng lindol na napakalakas. Talaga naman, kailangan natin ng tulong ng Panginoon at sana pakinggan ng Diyos ang dalangin ng mag-asawang Marcos na gabayan at proteksyonan ng bansa. Okay. Halos lahat tayo na Pilipino, kahit anong relihiyon mo, we are God, believers in God. Sa Christian world, ang dami-daming denominasyon, naniniwala may Diyos. Kapatiran nating Muslim, naniniwala rin sa nag-iisang Diyos. Tawag nila si Allah, parehas din yan sa Diyos ng Kristiyano. So, as we pray, na napag-alaman ko, una, as we pray, mayroong balakid. Maraming mga prayers na hindi makakarating sa Diyos. Ano yung balakid na yun? Isaiah 59 verse 2. Sabi doon, ang Diyos ay hindi bingi na hindi niya marinig ang inyong dalangin o kaya ang kamay niya ay maliit, short, para hindi niya kayo kayang abutin. Kailang ang inyong kasalanan ang nag-divide, nag-put ng division between you and your God. Sabi sa Isaiah 59 verse 2. Katulad nito, we are seeing each other. Kung maganda ang relasyon natin sa Diyos, walang kasalanan, nakikita ko, I don't know kung ako bang Diyos o kayong tao, nakikita, we see each other. Kailang, dahil sa kasalanan, yan na natatabunan ang ating line of communication or line of sight with God. Ganyan, no? Wala na. So, ito pong notebook, that is sin. Dahil sa ating kasalanan, kaya sinasabi sa Bible na,
we have been enemies of God. The wrath of God is upon us. Dahil sa tayo po ay makasalanan. Kaya lang, dahil mahal tayo ng Diyos, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Pinadala niya ang Panginoong Isus para mawala yung tabil o yung veil, yan o. Sa pamamagitan ng death and resurrection ng Panginoong Isus sa krus, namatay siya, nailibing, nabuhay muli, natanggal na po ang tabing o tabil. Wala nang veil. Open na ang relationship natin sa Diyos. Kung tinanggap mo ang Panginoong Hesus as your personal Lord and Savior, sabi ng Bible, John 1:12, for those who did receive Him, to those who believe Him and to those who receive Him, He gave the authority or the power to become children of God. Yan. Kung anak na tayo ng Diyos, natanggal na yung sin that separates us between God, anak na tayo, yan. Pwede na tayong mapakinggan. Ang dalangin natin, open na yung communication natin sa Diyos. Kaya importante, yung sin problem, matanggal. At natanggal na yan dahil kay Panginoong Hesus. Ang gagawin lang natin is repent of our sins, tanggapin ang Panginoong Hesus sa ating puso as our personal Lord and Savior. And as we pray, tatlo naman ang sagot niya sa ating mga prayers. Sinasagot yan. Una, yes. Kung nakita ng Diyos, kakailanganin natin kagad, immediately yung dalangin natin, ibibigay niya. Matatanggap mo kagad, answered prayers kagad. But then, mayroon ding pagkakataon na, yes, but wait. Hindi mo matatanggap kagad. So, kaibigan, kung may prayer ka sa Panginoon na hindi pa nasasagot as of now, wala pang response ng Diyos, hintayin mo lang. Kasi God is never late sa kanyang pagtugon. But number 3, pwede niyang sabing no. Kung nakikita niya na ang yung dalangin ay makakasama sa iyo, never niyang ibibigay. Katulad din tayo mga parents. May mga request ng ating mga anak na dahil bata pa, hindi niya nakikita yung danger, but tayo nakikita, hindi natin ibibigay. Flatly, no! The same thing with God. May mga request tayo sa Diyos na hindi niya talaga ibibigay dahil alam niyang nakakasama sa atin. Ganon po ang prayer. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Gabok na gid kayo ang trapal. Hindi kadakuan sa mga buso.
karon naman nagit sa pag-atop maayo na gid nga tan-awon ang balay ni kuya. Salamat yun kay nilis na gid akong atop tungod sa hinabang. Oo. Kaya ug walay hinabang, di gyud milis na akong atop. Mm. Salamat kayo sa Ginoo nga ihatagan ko niyo ang hinabang, nga panalangin. Mm. Salamat kayo. Sure. Sa nagtabang sa sin, sponsor, Mm. salamat kayo. Oh, salamat kayo po dia.